What is the importance of Christian baptism? Many others like you have asked the question. The Bible has the answer, and we can help you with it. Discover more on gotquestions.org. Christian baptism is one of two ordinances that Jesus instituted for the church just before his ascension. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Simply put, the church is responsible to teach Jesus' word, make disciples, and baptize those disciples. These things are to be done everywhere until the very end of the age. The clearest point we can make, if for no other reason, baptism has importance because Jesus commanded it. Now, how about some baptism history? Baptism was practiced before the founding of the church. The Jews of ancient times would baptize proselytes to signify the convert's cleansed nature. John the Baptist used baptism to prepare the way of the Lord, requiring everyone, not just Gentiles, to be baptized. However, John's baptism, signifying repentance, is not the same as Christian baptism, as seen in Acts. Christian baptism has a deeper significance. Baptism is to be done in the name of the Father, Son, and Spirit. This is what makes it Christian baptism. When we are saved, we are baptized by the Spirit into the universal church. We were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Baptism by water is a reenactment of the baptism by the Spirit. Christian baptism is the means by which a person makes a public profession of faith and discipleship, wordlessly communicating, I confess my faith in Christ. Jesus has cleansed my soul from sin, and I now have a new life of sanctification.
Christian baptism illustrates in dramatic style the death, burial, and resurrection of Christ. At the same time, it also illustrates our death to sin and new life in Christ. As the sinner confesses the Lord Jesus, he dies to sin and is raised to a brand new life. Being submerged in the water represents death to sin, and emerging from the water represents the cleansed, holy life that follows salvation. Paul puts it this way: We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Now we realize there are a lot of words floating around here. Very simply, water baptism is an outward testimony of the inward change in a believer's life. Christian baptism is an act of obedience, and although closely associated with salvation, baptism is not a requirement to be saved. First, a person believes in the Lord Jesus, and second, he is baptized. A new believer in Jesus Christ should desire to be baptized as soon as possible. In Acts 8, the eunuch said to Philip, "Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?" Immediately, Philip baptized the man. Today, a new believer should seek water baptism at the earliest possible opportunity. In conclusion, baptism illustrates a believer's identification with Christ's death, burial, and resurrection. Everywhere the gospel is preached and people are drawn to faith in Christ, they are to be baptized. All right, that answers your question. What is the importance of Christian baptism? tunay na siya ay dakila. Bago po tayo mga seryoso, ating mga kapatid, no? Tingnan niyo po yung ating mga katabi. Sabihin natin, gagalak ako kapatid, nandito ka. Amen. Hallelujah. Ang puputi ng ating mga ang ganda, parang every Sunday gusto ko nakabait na lang lahat. Amen. Bago po tayo tuluyang mag-celebrate sa presensya ng Panginoon, meron lamang po tayong ipapaalala sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Roma 6:4, tayo'y nilibing na kasama niya sa bautismo upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, tayo rin naman ay makapamuhay sa isang bagong buhay. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Yung pagkamatay ng Panginoong Yesus, ibig sabihin magkaroon tayo ng bagong buhay. Sabi mo, Lord, salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong katawan. Salamat sa bagong kalakasan. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, Lord, sa bagong buhay.
Masarap magpuri sa Panginoon, di ba? Hallelujah. Sabi mo, Panginoong Jesus, pupurihin kita habang buhay. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Sige po, yung para sa ating Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa buhay, Panginoong Jesus. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Tunay nga po na ang araw na ito ay ginawa ng ating Panginoon. Amen. Para sa bawat isa upang ipaalala niya sa iyo na anak, kapatid, anak ko, sabi ng ating Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama kita. Kasama mo ako, sabi ng Panginoong Yesus. Sa journey natin bilang isang Kristiyano, kasama natin ang Panginoon. Hindi mahirap, pero dahil sa Lord, nagtatagumpay tayo. Amen? Araw-araw po ang biyaya ng Panginoon sobra. Amen? Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, sa ating pang araw-araw na ginagawa, nararapat na siya'y pasalamatan. Nararapat na siya'y itaas sa mga buhay natin. Kasi kung hindi po sa Panginoon, nakakaawa po tayo. Amen? Pero yung kahabagan ng Diyos, mga kapatid, sobra na ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Sobrang pag-ibig na inabot niya tayo at iniligtas sa tiyak na kapahamakan, sa tunay na kamatayan. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Napakabuti mo. Patuloy po nating sambahin at awitan ang ating Panginoon. Salamat, Lord. Dahil hindi namin kayang tumbasan ang ginawa niyo sa krus. Pero patuloy ka pong tapat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mo pag-ibig.
worship you. We honor you, Lord. We give you all the praises and honor, O God. Panginoon, sa umagang ito, wala kaming nais kundi ang presensya mo, Panginoon. Keep mo, Diyos. Ikaw maluwalhati sa bawat isa. Hayaan mo po na maging mabango sa iyo ang aming pagsamba, ang aming pakikinig ng mga salita, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri, malakas na pagsamba, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, aming Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Lord. Tayo manalangin. Ama, salamat po, Amang Diyos na nasa langit, sa pribilehiyo na kami sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, tunay na kayo'y kapuri-puri, karapat-dapat na luwalhatiin. Walang ibang Diyos maliban sa inyo, Panginoon. Kayo ang lumalang ng langit at lupa. Kayo ang lumalang sa amin. Kayo ang nagmamay-ari sa amin. At salamat po, Amang Diyos, sa pagsambang inialay namin sa inyo. Pinatnubayan mo po kami ng banal mong Espiritu upang aming pagsambay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. At salamat po sa mga kaluluwa, sa mga kapatiran na idinako niyo po sa araw na to, Panginoon. Sabi nga po ng sumulat ng awit, nanaisin ko pa na ako'y maging tagapagbantay sa pintuan ng templo kaysa lumagi sa ibang lugar. Amang Diyos, salamat po, Panginoon, na tinawag mo kami, ginamit mo kami, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat, bagamat hindi namin nasunod ang iyong mga kautusan, pero dahil sa inyong biyaya, tinanggap mo kami, ginawa mo kaming matuwid, ginawa mo kaming banal, dahil kay Kristo, hindi dahil sa amin. Salamat po sa biyaya mong abot-abot na kaloob sa buhay namin, Panginoon. At Panginoon, pagpalain mo po hindi lamang ang mga naririto, kundi ang mga nanonood online. Pagpalain mo po sila. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at magbigay ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, na may pagsamba, may paggalang sa inyo dahil walang ibang Diyos maliban sa inyo at ikaw ang aming sinasamba at pinupupurihan sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ako'y nagpapasalamat sa dakilang araw na ito. Lahat naman ng araw ay dakila sa Diyos. Pero ibig sabihin, lalo na po sa araw na to, na may mga kapatid tayo na dadaan sila sa ordinansa ng bautismo ng Panginoong Yesus. Pwede po bang palakpakan natin sila? Sa Diyos po ang kapurihan. At bago po ang lahat, bago tayo dumako sa water baptism, kailangan maunawaan natin, maintindihan natin. Dahil pag hindi natin naintindihan ito, baliwala. Para ito nagiging isang ritual lang. No? Parang gaya-gaya lang tayo. Bago ako magpatuloy, nais ko pong tanungin ang bawat isa. Sino dito ang mga nabautismohan na? Pakitaas po ang kamay. Yung mga nabautismohan na. Ngayon, ikalawang katanungan ko, lubos ba nating naunawaan ang bautismo? Lubos ba nating naunawaan bakit tayo binautismohan? Kasi alam niyo po, maraming mga tao, sad to say, maraming mga tao dumadaan sila sa water baptism. Pero pagkatapos mabautismohan,
balik pa rin sa dating buhay, walang pagbabago. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan tayo ay turuan. Dapat na mabuksan ang ating isipan kung ano talaga ang bautismo. Kung ano, bakit tayo mayroong bautismo. No? Kaya makinig po kayo mabuti, lalo na yung mabautismuhan ngayong araw na to sa ating katuruan. Actually, ito'y part ng Project 21, Lesson 11. No? Ready na ba yung ating PowerPoint? Ang bautismo sa tubig. Okay. Ang ating teksto ay mamula sa Mateo chapter 28, verse 19. Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit tayo nagbabautismo? Unang-una, ito ay pinag-utos ng ating Panginoong Yesus. Kung pinag-utos niya, dapat nating gawin. At saka ang bautismo, ito ay pagbubukas ng pintuan na tayo maging alagad. Sabi dito, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, lahat ng lahi ng bansa. Bautismohan ninyo sila. Sad to say, nakalulungkot, maraming mga Kristiyano ang binabautismohan, pero pagkatapos bautismohan, sila pa rin ang nasusunod sa kanilang sarili. Dahil alam nyo, pag alagad tayo, ginawa tayong alagad, turuan, ang sabi ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Kaya nga kapag alagad tayo, hindi na tayo nasusunod sa buhay na ito. Amen? Kaya pag tayo binautismohan, hindi na tayo nasusunod sa buhay na ito. Kundi ang Panginoong Hesus na ang nasusunod sa atin dahil ginagawa tayong alagad upang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen po. Maliwanag po ba? Kaya kayong mga babautismohan, intindihin nyo ito mabuti. Pagkatapos natin bautismohan, dapat tayo maging alagad. Kasi maraming mga Kristiyano, pagkatapos nilang bautismohan, hindi sila nagpapasailalim sa discipleship. Kaya nga tayo may Project 21 para maging disipulo tayo para maging alagad tayo Akala ninyo yung Project 21, biro-biro. Kaya tayo tinuturuan para ibig sabihin, lumago tayo sa pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesus dahil ginagawa tayong mga alagad. Amen po. So maliwanag. Ang bautismo sa tubig ay isang larawan. Bakit ito isang larawan? Okay. Okay. Ang bautismo sa tubig ay larawan. Ito yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Kasi yung akala ng maraming Pentecostal, mga charismatic, yung baptism of the Holy Spirit, bukod pa yun. Pagkatapos mong maligtas, babautismo ang kasi Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka, magsasalita ka sa ibang wika. Hindi po. Itong baptism na ito ay bautismo sa banal na Espiritu. Larawan lang ito. Binabautismohan ka, hindi para maligtas. Itong mali ng maraming Kristiyano, maraming nagpapabautismo, akala nila, pag nagpabautismo sila, sila'y maliligtas. Hindi, naligtas tayo nung tayo'y magtiwala, sumampalataya kay Kristo sa ginawa niya sa krus. Sumampalataya tayo na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay maguli upang tayo mapawalang sala. Dapat maliwanag sa atin yon. Huwag tayong tumulad sa ibang mga tao na akala nila pag nagpabautismo sila, maliligtas sila. Tandaan natin, ang bautismo ay isang pakiulit. Larawan. Halimbawa, may sunog. Dala-dala mo ba yung para patayin yung sunog? Dala-dala mo ba yung larawan ng fire extinguisher? Maski tapat mo yung larawan ng fire extinguisher, hindi mamamatay yung apoy Kasi larawan lang yun Kailangan yung actual na fire extinguisher, dala-dala mo sa sunog.
para bubugahan mo yung apoy, mamamatay ang apoy. Ganon din ang bautismo sa tubig. Ito'y larawan lang no aktwal na nangyari sa atin. No? Ang bautismo ay pagkakasunod-sunod ng ginawa ni Kristo sa ating buhay. In order, no, pagkakasunod-sunod kung anong ginawa ni Kristo nung tayo'y sumampalataya. Kaya nga kay binabautismohan dahil nanampalataya ka na sa Panginoong Hesus. Kay binabautismohan sa tubig dahil nagtiwala ka na kay Kristo. Ligtas ka na. Hindi para maligtas. Ligtas ka na. Kaya ka binabautismohan. Maliwanag. Huwag niyo isipin na pag nagbabautismo ko, lilinisin ang kasalanan ko. Hindi. Ito'y larawan lang. Tandaan niyo yung example ko, yung fire extinguisher. Larawan ng fire extinguisher, hindi nakakapatay ng sunog, kundi yung tunay na fire extinguisher. Ang bautismo ay larawan lang nung tunay na nangyari sa iyo nung nagtiwala ka kay Kristo. Spiritual na nangyari sa buhay mo. Ngayon, sinasalarawan nito ng pagbabautismo sa tubig. Alam niyo ang bautismo, pag kayo nagtiwala kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Nanalig ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya. Alam niyo ginagawa ng Holy Spirit, kaya nga Spirit baptism ito eh. Ang sabi sa Bible, sa Ephesians 4, isa lang ang bautismo. Hindi marami. Isa lang ang bautismo. Baptism of the Holy Spirit. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Kaya nga, sa baptism, yung pastor, parang Holy Spirit yun. Tapos yung tubig, yun ang katawan ni Kristo. Inilulubog ka ng Holy Spirit sa katawan ni Kristo. Amen? Inilulubog ka. Kaya ang baptism ay paglubog. Hindi yung winiwisikan, hindi binubuhusan. Inilulubog ka. Maliwanag ba? Kaya nga inilulubog eh. Dahil yun ang larawan na nangyari sa atin sa spiritual na bagay. Nung tayo nagtiwala kay Kristo, inilubog tayo ng Holy Spirit sa Kanyang katawan para maging kabilang tayo sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Inilulubog tayo. Okay, kaya nga yung pastor, parang Holy Spirit, inilulubog ka sa tubig. Ang tubig ay ang katawan ni Kristo. Kaya nga kabilang ka na sa katawan ni Kristo. Hindi ka nakabilang kaninong ano. Hindi ka nakabilang sa dyablo. Hindi ka nakabilang sa sanlibutan. Kabilang ka na sa katawan ni Kristo. Dahil inilagay ka ng Holy Spirit sa bautismo sa katawan ni Kristo. Maliwanag ba? Kaya dapat unawain natin yon. No? Ang bautismo, ulitin ko, ang water baptism hindi nakapagliligtas. Naligtas ka nung sandaling nagtiwala ka kay Kristo. Ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Doon ka naligtas. Kaya pagkatapos mo maligtas, dadaan ka sa water baptism. Simbolo lang ang water baptism. Sabi natin, simbolo. Simbolo lang yon ang ginawa ng Holy Spirit sa iyo nang inilagay ka sa katawan ni Kristo. Amen? Kaya yun ang Spirit baptism. Huwag tayong padadaya sa mga charismatic at mga Pentecostal na babautismoan ka sa Espiritu, mag-speaking in tongues ka. Walang ganun. Walang ganun, kapatid. Iisa lang ang bautismo. Sabihin natin, iisa. There is only one baptism, sabi sa Ephesians chapter 4. Di ba, Pastor? Isa lang ang bautismo. Okay. So, anong sinisimbolize ng water baptism? Una, okay, ito yung pagkasunod-sunod na ginawa ni Kristo sa ating buhay nung tayo'y nagtiwala, sumampalataya sa Kanya. Ano nangyari? Una, siya ay namatay, ako ay namatay
sa Kanya. Kaya nga, inililibing tayo eh. Ibig sabihin, simbolo yun, nung si Kristo'y namatay, tayo yung namatay. We were identified with Him. Kabilang tayo ni Kristo. Bagamat si Kristo namatay 2,000 years ago, pero in the Spirit, kapag tayo ay nag-undergo ng water baptism, sumampalataya sa Kanya, nagtiwala, tayo'y namatay sa Kanya. Namatay tayo sa lumang buhay natin. Namatay tayo doon sa makasalanang buhay natin. Amen? Kaya pwede mong sabihin, pag tinanong ka, kumusta ka? Ako'y patay na sa kasalanan. Amen? Sabihin mo, ako'y patay na sa kasalanan. Wala nang dati kong buhay. Yun ang ibig sabihin nun, namatay ka na. Amen. Sumunod, ang sabi sa Roma chapter 6, verses 6 to 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakunas sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao nang hindi na tayo alipinin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Dati-dati yung kasalanan, inaalipin tayo eh. Pero nung namatay tayo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen? Marami nagpapabautismo, hindi naintindihan ito. Kasi pag naintindihan mo ang tunay na kahulugan ng bautismo, magiging ibang buhay mo, magiging ibang takbo ng buhay Kristiyano mo. Unang-una, iisipin mo na patay ka na sa kasalanan. Kaya kapag tinanong ka, kumusta ka? Halimbawa, si Ricky, tinanong natin, Ricky, kumusta ka? Sasabihin ni Ricky, patay na yung dating Ricky. Ako'y buhay na. Patay na yung dating Ricky. Patay na yung Ricky na alipin ng kasalanan. Ngunit buhay naman ako ngayon. Amen? Kaya nga, yung nagpabautismo, patay na. Dahil ikaw ay kaisa ni Kristo, nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Nung si Kristo'y namatay sa krus, kasama kang namatay. Amen. Kaya hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan eh. Amen po ba? Maraming binautismuhan. Pagkatapos bautismo, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Parang baliwala yung bautismo sa kanila. Hindi nila kasi naintindihan. Hindi nila naunawaan ang tunay na kahulugan ng bautismo. Pero kung naintindihan mo, naunawaan mo ang kahulugan nito, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen? Sunod, siya ay nilibing. Ako ay nilibing sa Kanya. Nung si Kristo ay nilibing, tayo yung inilibing doon, yung dating makasalanang buhay natin. Yung dating alipin ng kasalanan, nilibing na kasama niya. Ibig sabihin ng inilibing, hindi ba yung kamag-anak natin pag namatay, inilibing? Hindi na nakikita. Nakikita mo ba yung kamag-anak mo na inilibing? Hindi mo na nakikita. Kaya nga hindi na nakikita yung lumang buhay natin. Yung makasalanang buhay natin, hindi na nakikita. Dahil kasama ng inilibing ni Kristo. Amen. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Am I coming across to you? Kaya nga, kapag ikaw, nag-undergo ng water baptism, kasama kang namatay ng Panginoon, kasama kang inilibing ng Panginoon. Amen po ba? Yes. Dapat yung maging buhay sa atin yun. Kung hindi mababagong buhay natin. Amen po ba? Next. Sabi sa Roma chapter 6 verse 4. Kaya nung binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Nakita ninyo? Sa bautismo, inililibing tayo. Kaya nga, nilulubog sa tubig parang nililibing eh. Kaya nga, hindi na nakikita yung lumang buhay natin. Amen. Dahil tayo namatay na at inilibing. Next, siya ay nabuhay muli. Siya ay nabuhay at ako ay nabuhay sa Kanya.
Si Kristo hindi na natiling patay, hindi na natili sa libingan. Pagkaraan ng 3 araw, 3 gabi, siya'y nabuhay muli na may bagong buhay na. Kaya nga kapag tayo binautismohan, hindi lang tayo namatay, hindi lang tayo nilibing, tayo kasamang nabuhay niya. Sabihin natin, nabuhay. Kaya kapag halimbawa ikaw, nag-undergo ka ng water baptism, ibig sabihin pinapahayag mo, may bagong buhay ka na. Sabihin natin, bagong buhay. Hindi lumang buhay. Bagong buhay. Dapat maintindihan natin yon. Marami nagpapabautismo, doon pa rin sa lumang buhay nila. Walang pagbabago. Pero pag binautismohan ka sa tubig, naintindihan mo ang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng bautismo. May bagong buhay ka na dahil kasama kang nabuhay muli ni Kristo. Amen. Nabuhay muli si Kristo 2,000 years ago. Pero kapag halimbawa, nagtiwala ka kay Kristo, sumampalataya ka, kasama kang namatay, kasama kang inilibing, at kasama kang nabuhay muli. Anong talata yan? Sabi sa Roma 6, verse 4-5, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kung paanong si Kristo ay binuhay muli sa kapangyarihan ng Ama, tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Alam mo, tinatanong ko sa Panginoon sabi ko, bakit yung ibang mga Kristiyano nagpapabautismo pero nandun pa rin sa dati nilang buhay? Alam mo, naisip-isip ko, siguro inilagay ng Panginoon sa akin. Kaya yung may mga taong ganon na nandun pa rin sa dating buhay nila, nandun pa rin sa lumang buhay nila, dahil hindi sila kasamang namatay ng Panginoon. Para magkaroon ka ng buhay, para magkaroon ka na buhayin muli ng Panginoon, kailangan mamatay ka muna. Amen. Kapag hindi ka pa namamatay sa lumang buhay mo, hindi ka makakasama sa pagkabuhay muli ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan ma-experience mong mamatay muna kasama ni Kristo para makasama ka ni Kristo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Yun ang katotohanan. Maliwanag ba? Kailangan makasama ka muna sa kamatayan ni Kristo bago ka makasama sa muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Yun ang katotohanan. Hindi pwedeng buhay ka doon sa lumang buhay mo tapos kasama kang nabuhay muli ni Kristo. Hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Kailangan, kung nasa liwanag tayo, nasa liwanag na tayo. Kaya nga kapag binabautismohan ka, ibig sabihin, kasama kang nabuhay muli ni Kristo na may bagong buhay. Amen. Yun ang kahulugan ng water baptism. Pero ang water baptism ay larawan lang, simbolo lang, ng tunay na nangyari sa atin sa sandaling tayo'y magtiwala, sumampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Next. Susunod. Siya ay tinaas, ako'y kasamang itinaas sa Kanya. Anong talata? Sa Efeso 2, talatang 6. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus. No? Binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay. Yung nga, mula dun sa patay nating buhay, patay sa kasalanan, gumagawa ng kasalanan, binuhay tayo muli. Binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kasama ni Kristo, upang maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Bagamat tayo ay nandito sa lupa, pero spiritually,
We are identified with Christ sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo saklaw ng mga bagay dito sa lupa. Hindi na tayo saklaw ng mga tukso, ng mga kasalanang umiiral. Hindi na tayo nakikihalubilo sa mga walang tarus na pagsasaya, sa mga inuman, sa mga gawa ng sanlibutan. Tayo nasa itaas na. Sabihin natin, nasa itaas na. Hindi na tayo nasa ibaba. Dahil nakasama tayo ni Kristo eh. Kasamang namatay, kasamang inilibing, kasamang nabuhay muli, kasamang itinaas ni Kristo sa kalangitan. Kaya nga, ang tunay na nabautismuhan, hindi na nakikihalubilo sa mga gawa dito ng mundo. Wala ka ng pagnanasa dito sa mga gawain ng mundo. Hindi ka na nakikipagchismisan. Amen. Hindi ka na nakikipagsytehan. Hindi ka na sumasama sa mga sugalan. Hindi ka na sumasama sa mga inuman. Hindi ka na sumasama sa mga gawain na walang kabuluhan. Dahil tinaas ka ng kasama ni Kristo sa kalangitan. Amen po ba? So, dapat maging maliwanag sa atin yon. No? Dapat maging maliwanag sa atin yon kapag halimbawa, tayo ay binautismuhan, may bagong buhay na tayo, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Sumampalataya, nagtiwala tayo kay Kristo. Amen po ba? Itinaas tayong kasama niya sa kalangitan. Kaya nga tayo ay matagumpay sa buhay dahil ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ginawa tayong banal ng Diyos. May bagong buhay na tayo. Bagong nilalang na tayo. Sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay 2 Korinto 5:17. Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi tayo naging bagong nilalang dahil nagpakabait tayo. Dahil nagpakabanal tayo. Dahil nagkawang gawa tayo. Ang Diyos na may gawa nito. Kaya tayo naging bagong nilalang dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi dahil sa ginawa natin. Amen? Thank you. Maliwanag mga kapatid. Ako'y naniniwala na babautismoan tayo na intindihan natin ang tunay na kahulugan ng bautismo. Amen po ba? Yes. Next. Ang bautismo sa tubig ay aking pagkaburol. Sabihin natin, pagkaburol. Naintindihan ba natin yung binuburol? Hindi mo binuburol ang isang tao para patayin. Kaya mo binuburol ang tao dahil patay na. Sabihin natin, patay na. Kapag patay na, binuburol. Hindi yung ibuburol mo para patayin ng tao. Ang ating bautismo sa tubig ay ating pagkaburol. Dahil namatay na tayo, so binabautismoan tayo. Amen? Next slide, please. Ang pagkabuhay, ang bautismo sa tubig ay sumisimbolo ng aking pagkabuhay sa panibagong buhay. Aking pagkabuhay sa panibagong buhay. Ano ang talata? Romans 6 verses 10 to 11. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Verse 11, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili, patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Dito, marami ang nag-fail, marami bumabagsak. Ang verse 11, napakamakapangyarihang verse. Ang sabi, ituring ninyo.
ituring ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Halimbawa, dumating ang tukso. Bibigay ka ba sa tukso? Halimbawa, yung tukso ng babae, tukso ng sex. Bibigay ka ba sa tukso? Pero kung alam mo ito, sasabihin mo, hindi. Itinuturing ko ang sarili ko na patay na ako sa kasalanan. Ngunit buhay naman sa Diyos kay Kristo Jesus. Ituring, sabihin natin, ituring. Ituring. Mahalaga yung confession. Kino-confess natin kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Mahalaga yung pinapahayag natin sa bibig natin. Hindi nyo ba alam ang faith is believing and you confessing what you believe? Ang faith, ang pananampalataya, ay nagtitiwala ka dun sa ginawa ng Diyos sa iyo at sinasambit mo sa bibig mo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, I believe, that's why I speak. Naniniwala ako, kaya nagsasalita ako. Kaya ibig sabihin, kung ikaw, alam mo binautismo ka na, patay ka na sa kasalanan, ituring mo ang sarili mo na patay na sa kasalanan. Halimbawa, anumang uri, anumang anyo ng tukso na dumating sa iyo. Halimbawa, inaaya ka ng mga barkada mo. Halimbawa, barkada mo na mag-inuman, gumawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Itinuturing mo sarili mo na patay ka na sa kasalanan. Amen? Sabihin natin, ituring. Ilakas natin. Lakas niyo pa. Yes, ituring mo sarili mo na patay na sa kasalanan. Because believing is speaking. Kapag naniniwala ka, nagsasalita ka. Amen. Di ba? Kapag naniniwala ka sa ginawa ng Diyos sa iyo, nagsasalita ka, sinasabi mo. Kaya ituring mo ang sarili mo na patay ka na sa kasalanan. Ako isang bagong nilalang na wala ng dati kong pagkatao. Lahat ay bago na. Ako sa aking sarili kapag dumarating ang tukso, sinasabi ko, Panginoon, salamat po. Ako'y bagong nilalang na wala ng dati kong pagkatao. Ako'y inilipat mo na mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat mo na ako sa kaharian ng kaliwanagan ng inyong anak. Kung saan meron akong katubusan na aking kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sinasabi ko yon. Ito sinasabi ko, Panginoon, salamat po, patay na ako sa kasalanan. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Alipin na ako ng iyong katwiran. Panginoon, lahat ng bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran. Amen. Sabi sa Roma 6, lahat ng bahagi ng ating katawan ay instrumento ng katwiran ng Diyos. Instrumento ng kabanalan. Instrumento ng kabutihan ng Diyos. Amen. Dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Amen po ba? Kaya ituring. Ituro mo ang katabi mo. Sabihin mo, ituro mo. Ituring mo. Napatay ka na sa kasalanan. Yes. Mahalaga yun. Kung hindi, bagsak ka ng bagsak sa tukso. Tapos pupunta ka sa Panginoon, i-report mo lang yung kasalanan mo. Tapos gagawin mo na naman uli. Dahil hindi mo itinuturing ang sarili mo na patay na sa kasalanan eh. Kaya dito maraming mga tao bumabagsak. Akala nila ang tukso, kailangan labanan nila sa sarili nilang sikap. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako titingin doon. Hindi ko gagawin yan. Wala. Pag ganun ang ganun ang estilo mo, babagsak ka sa kasalanan dahil nilalabanan mo ang tukso sa sarili mong kalakasan. Pero kapag kino-confess mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, matagumpay ka. Dahil ang salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanya na hindi ginaganap ang Kanyang kalooban. At binabantayan ng Diyos ang Kanyang salita. Amen po. Kung anong lumabas sa bibig natin, binabantayan ng Panginoon. Kaya nga tayo nilagyan ng bibig ng Panginoon para i-confess natin ang salita ng Diyos Amen? Next.
Mga kapatid, Pastor, pakibot ng cellphone ko. Sandali lang mga kapatid. Alam niyo, ang pagbabautismo ay isinalarawan sa dalawang pangyayari. Unang-una sa Exodo. No, sa Exodo. Dito sa Okay, next slide. Sa unang Korinto chapter 10 verses 1 to 2. Tapos tatalon tayo. Mga kapatid, huwag sana nating kalimutan ang nangyari sa ating mga ninuno nung ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Ibig sabihin ni Pablo, alalahanin natin yung ginawa sa mga ninuno nating Israelita nung pinalaya sila sa Ehipto sa pagkakaalipin. No? Sabi nga niya, nung ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Ibig sabihin, pinaalala ni Pablo yung ginawa ng Diyos sa kanila. Nung sila'y inaalipin sa Ehipto, pinalaya sila ng Diyos at ginabayan sila ng ulap, yung sikay na glory ng Panginoon sa ilang. At ginabayan sila sa pagtawid sa dagat. No? Next. Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat, ay nabautismohan sila bilang mga alagad ni Moses. Nabautismohan sila bilang mga alagad ni Moses. Anong kaibahan ng bautismo natin sa bautismo nila noon sa lumang tipan? Nabautismohan sila, yung mga alagad, nung dumaan sila sa ulap at dumaan sila sa dagat. Simbolo yun ang bautismo. Pero anong klaseng bautismo? Pinagbubulay-bulayan ko to. Alam nyo, ang sagot nandito sa verse na ito. Nabautismohan sila bilang mga alagad ni Moises. Sila'y nabautismohan, nasa ilalim sila ng tipan ng kautusan. Pero tayo, yung bautismo natin, nasa ilalim tayo ng covenant of grace. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag sinabing na bautismohan ka sa ilalim ni Moses, kailangan sundin mo lahat ng kautusan ng Diyos. Wala makakasunod nun eh. No? Kaya nga, sa ating bautismo ngayon, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Panginoon. Hindi dahil nasunod natin ang mga kautusan ng Diyos, hindi dahil binago natin ang buhay natin, hindi dahil nagpakabait tayo, kaya tayo niligtas ng Diyos, kundi dahil lang sumampalataya, nagtiwala tayo kay Kristo na bayaran ang ating kasalanan. Tinuring tayo ng Diyos na matuwid dahil binalabal sa atin ang katwiran ni Kristo nung tayo nagtiwala kay Kristo. Kaya nga iba ang covenant ng Panginoon sa atin ngayon eh. We are under the covenant of grace. Samantalang Israel, under the covenant of the law. Kailangan sundin nila lahat ng kautusan ng Diyos. Walang mababago, hindi tayo mababago kapag nasa ilalim tayo ng kautusan. Dahil mahirap kumilos ang Diyos, mahirap maligtas pag nasa ilalim ka ng kautusan. Maliwanag ba? Kaya nga tayo ngayon ay nasa ilalim ng grace ng Panginoon. Binautismohan tayo kay Kristo, hindi kay Moises. No? Ay pagpangunahin ninyo mga kapatid, itutuloy ko yung mga talatang ito. Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat, ay parang binautismohan sila bilang mga tagasunod ni Moises. Yung nga, they were under the covenant of the law. Nasa ilalim sila ng tipan ng kautusan. No, mabigat. Dahil pag hindi mo nasunod ng kautusan, paparusahan ka ng Diyos. Meron bang taong nakasunod ng kautusan? Meron ba? May isang tao nakasunod ng kautusan. Si Kristo lang ang nakasunod sa kautusan. Kaya tayo pinalaya sa sumpa ng kautusan.
na hindi natin kayang sundin. Dahil sabi ng Diyos, sumpain ang di makasunod sa aking mga utos. Pinalaya tayo ni Kristo nang binayaran niya ang sumpa, nang siya'y maging sumpa dahil sa kautusan. Amen. Tutuloy ko yung hindi ko na ilagay dyan. Sa verse 3, kumain silang lahat ng pagkain mula sa Diyos. Yung Israel, pinakain ng mana. Alam niyo yung mana? Yung tinapay na galing langit. Pinakain sila. Sa atin, sa bagong tipan, pinakain tayo ng bread of life. Si Kristo ang parang pinakapagkain natin. Siya ang tinapay ng buhay. Amen. At verse 4, at uminom din silang lahat ng inuming binigay niya, dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong yon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Pinainom sila ng Diyos doon sa tubig nang galing sa bato. Maski nasa ilang sila, ginawan sila ng himala ng Panginoon. No? Tayo, ang iniinom natin ay ang tubig na nagbibigay buhay, ang salita ng Diyos. Kaya tayo lumalakas. Amen? Kaya tayo lumalakas spiritually dahil sa salita ng Diyos sa bagong tipan. Sa verse 10, verse sa verse 5, ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kaluguluhod sa Diyos. Kaya nga kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, hindi ka gagawa ng kaluguluhod sa Diyos. Dahil ginagawa mo lang sa sarili mong sikap. At dahil dito, nangalat ang kanilang bangkay sa ilang. Yan nga, hinatulan sila ng Diyos dahil hindi nila masunod ang kautusan. Ang mga nangyaring yon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masamang bagay tulad ng ginawa nila. Kapag nasa ilalim ka ng kautusan, maghahangad ka ng mga masasamang bagay. Pero pag nasa ilalim ka ng bagong tipan ng Diyos, ang hahangarin mo ay ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Ang hahangarin mo ay mabigyang kaluguran ng Panginoon. Dahil sa bagong tipan, ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Yung biyaya niyang kumikilos sa iyo. Sa lumang tipan, wala silang biyaya. Sariling sikap nila. Sabi, sa verse 7, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, naginuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Huwag na tayong pakalayo-layo. Dito sa mundo, nagpipista yung mga tao. Pagpista, halimbawa ng mga santo nila, nagsasayawan, nagiinuman. Pero kung tayo, kumikilos ang biyaya ng Diyos natin, hindi natin gagawin yun. No? Nagpista ang mga tao, naginuman, at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba ngayon, ang mga tao, may mga video okay sila, nagkakantahan, nagiinuman, nagsasaya, para daw sa mga santo nila. Alam niyo, pag mali ang pagsamba, ito ang mangyayari. Makinig kayo. Pag mali ang pagsamba ng mga tao, sabi sa verse 8, huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kapag mali ang ating pagsamba, magagawa tayo ng sexual immorality. Hindi ba? Ang Israel, nung sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nagkaroon sila ng sexual immorality. Dahil mali ang pagsamba nila Pero kung tayo sumasamba ng tama sa Diyos na buhay, nandun ang kapangyarihan ng Diyos na pigilan tayong gumawa ng mga sexual na immoralidad. Amen?
Hindi ba kayo natutuwa? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil tama ang ating pagsamba, pinipigilan tayo ng Diyos na gumawa ng sexual immorality. Kaya kapag ikaw, tama ang pagsamba mo, hindi ka nasaklaw ng mga palabas sa internet, ng mga malalaswa. Nais kong sabihin sa inyo yan. Hindi ka nasaklaw ng mga, halimbawa nakakita ka ng babae na sexy. Hindi ka na titingin pa uli. Dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos sa biyaya niya na iniiwas ka ng Panginoon sa mga ganong sexual immorality. Maliwanag ba? Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad. Verse 8. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob ng isang araw. Nakita ninyo? Pinarusahan sila ng Diyos. Dahil maling pagsamba, ang bungay, sexual immorality. Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya tayo, magpasalamat tayo dahil ang bautismo natin ay hindi kay Moises. Ang bautismo natin ay kay Kristo. Ang bautismo natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang bautismo natin ay covenant of grace. Tipan ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaya dapat tayong magalak. Huwag niyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Sa Numbers 21, nagpadala ang Diyos ng mga makamandag na ahas. Dahil ang Israel, hindi sila nakontento sa ginawa ng Diyos sa kanila. Sawang-sawa na kami dito sa mana na to. Sabi niya kay Moses, buti pa, hindi mo na kami dinala dito eh. Papatayin mo lang kami sa gutom at sa uhaw. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Gumagawa na ang Diyos ng himala sa kanila. Hindi sila magpasalamat. Pero sa bagong tipan, tayo'y mapasalamatin sa Diyos. Ultimo maliit na bagay, pinapasalamatan natin sa Diyos. Dahil nakikita natin na hindi tayo karapat dapat ni katiting ni isang kusing na pagpapala. Hindi tayo karapat dapat, kaya pinapasalamatan natin ang Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hindi katulad ng mga Israelita sa lumang tipan, na hindi sila nagpapasalamat sa Panginoon kahit ginagawa na sila ng himala ng Diyos. Nakita niyo ang kaibahan ng lumang tipan at bagong tipan. Huwag din kayo magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Yun nga, reklamo sila na reklamo no nasa ilang sila. Hindi nila nakita ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila nakita, binibigyan sila ng mana. Kung kailangan nila ng karne, nagpapadala ang Diyos ng mga pugo, ibo na pugo. Kailangan nila ng tubig, gumawa ng himala ang Diyos. Sabi kay Moses, pukpukin mo yung bato ng iyong tungkod, lalabas ang tubig. So sinusundan sila ng tubig na rumaragas ang parang ilog. Hindi nakita ng Israel yun. Hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Ganon kapag tayo'y nasa ilalim pa ng kautusan. Pero pag tayo'y nasa ilalim ng covenant of grace, ang biyaya ng Diyos, tayo ay mapasalamatin. Mapasalamatin. Amen? Pinapasalamatan natin. Kaya nga, natutuwa nga ako kapag nananalangin tayo Abot-abot ang pasasalamat natin sa Diyos. Kahit na maliit na pagpapala, malaking pagpapala, abot-abot ang ating pasasalamat sa Diyos. Amen? Yun ang kaibahan ng lumang tipan at bagong tipan. Yung bautismo sa lumang tipan, under the covenant of law, nasa ilalim sila ng tipan ng kautusan ni Moises. Pero sa bautismo, sa bagong tipan, nasa ilalim tayo ng tipan ng biyaya ng Diyos. Sabihin natin sa ating katabi, charito. I am charito. Ibig sabihin, lubos na pinagpala. Pag sinabing charito, highly blessed, highly favored, pinaburan ng Panginoon dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin. Tayo ay pinaburan ng Diyos dahil kay Kristo.
Amen po ba? Kaya nga sabi sa verse 11, ang mga bagay na ito nangyari bilang halimbawa sa atin at sinulat para magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Kaya nga nasa panahon tayo ng grace ng Panginoon eh. Malapit na matapos ang lahat. Kaya paalala sa atin ito na huwag tayong babalik sa mga kautusan. Nasa grace tayo ng Diyos. Amen. Maliwanag ba? So, ibig sabihin ito, ibabala sa atin. Kaya nga, pag binautismohan tayo, magpasalamat tayo dahil tayo tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Pag sinabing biyaya, regalo. Ang grace sa Griego, charis. Ang ibig sabihin ng charis, gift. Tumanggap tayo ng regalo ng Diyos dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin. Dahil kay Kristo, tumanggap tayo ng regalo ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Next na example, yung baha. Ang baha. Nung panahon ni Noe. Naunang sumunod, na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. May mga taong hindi sumunod sa Diyos. Nangaral si Noe na magkakaroon ng baha. Parang inaaya niya yung mga tao na pumasok sa arko na ginawa niya. Pero hindi sumunod yung mga tao. Nakita niyo ang kahabagan ng Panginoon. Maski na mga tao nun makasalanan. Pero pumasok lang sila doon sa arko, ay maliligtas sila. Ganun ang ating Diyos. Hindi na inaantay na magbago ka. Magtiwala ka lang. Ang arko ay parang si Kristo. Inaantay sila ng Diyos na pumasok sa arko. Pero hindi sila nagtiwala. Kaya nga, sabi dito, na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya nung ginagawa ang barko. Nakita ninyo? Inaantay ng Diyos na manampalataya sila, na pumasok sila doon sa arko para maligtas. Pero yung mga tao, hindi pumasok. Nilibak pa nila si Noe na nangangaral. Nilibak sila ni Noe. 120 years na nangaral si Noe. Pero yung mga tao, naging bingi-bingihan. Hindi nila sinamantala yung biyaya ng Panginoon. Amen. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ang sumampalataya. At naligtas sila sa tubig. No? Sunod. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya tayo naligtas dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi dahil nagpabautismo tayo sa tubig. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan. See? Hindi nito hinugasan yung dumi natin sa katawan, yung ating mga kasalanan. Kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Kaya nga kapag nagpabautismo ka, yun ay pagdeklara. Mamaya, idedeklara ninyo na hindi na kayo gagawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Dahil patay ka na sa kasalanan eh. Inilibing ka na eh. Nabuhay ka muli kasama ni Kristo. Itinaas ka kasama ni Kristo. Kaya nga hindi ka nagagawa ng mga bagay
na lihis sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ang bautismo ay, ang sabi dito, pangako natin sa Diyos. Sabihin natin, pangako. Maraming binabautismo hindi nangangako sa Diyos. Nandun pa rin sila, gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero pangako sa Diyos ito. Kapag binautismohan ka, pangako mo sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, na tumutulong sa iyo, na hindi ka nagagawa na anumang bagay, na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga bagong buhay na eh. Maliwanag ba? Mga babautismo, naintindihan nyo ba? Kaya dapat maging maliwanag sa atin to. Next. Ngunit para sa akin, sabi ni Pablo sa Galatia 6, katalatang 14, ngunit para sa akin, wala akong ibang pinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Nakita nyo, si Pablo pinagmamalaki niya yung kamatayan ni Kristo sa krus. Bakit? At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo at wala rin akong halaga para sa mundo. Nakita nyo, kapag patay ka na sa kasalanan, wala nang halaga yung mga bagay sa mundo. Hindi ka na nahalina sa mga bagay sa mundo. Sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Patay ka na sa mundo. Wala nang appeal sa iyo. Amen? Sabihin natin, wala nang appeal. Wala nang appeal sa iyo yung mga bagay sa mundo. Dahil kaysa ka nang namatay ng Panginoong Yesus at binigyan ng bagong buhay. Kaya nga maging katulad tayo ni Pablo, ipagmalaki natin ang krus ni Kristo. Dahil sa krus, tayo'y pinalaya. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ng katwiran ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Sunod. Ang humahating guhit o dividing line. Alam niyo ang bautismo, parang dividing line yan eh. Parang humahating guhit eh. Ano ibig sabihin ng dividing line? Sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Alam mo, dalawa lang ang tao dito sa mundo. Isang nasa kapangyarihan ng kadiliman, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, at nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga may hati eh. Tinitingnan tayo ng Diyos kung tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo o nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. May hati, may dividing line. No? Next. At alam nating sa unang 1, chapter 5, verse 19, at alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya nga tama-tama yung tinuturo ni Pastor eh. Paano natin mapagtatagumpayan ang mga lalang ng Diablo? Kaya magising tayo mga kapatid. Kung tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, wala tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Dividing line. Hati. Hindi pwedeng naglalaro ka sa dalawa. Naalala ko nung araw, may pastor ako narinig. Sabing ganyan, huwag tayong Kristiyanong bakla. Alam niyo yung Kristiyanong bakla? Alam niyo yung Kristiyanong bakla? Sa Diablo,
kay Kristo. Sa diablo, kay Kristo. Sa diablo, kay Kristo. Hindi tayo pwedeng ganun. Kung kay Kristo tayo. Kung sa diablo tayo. Kaya nga, yung mga babautismohan, tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Maliwanag? Next. Unang Korinto chapter 15 verse 22. Sapagkat kung paanong tayo mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling bubuhayin. Ang sabi dito, nakaugnay kay Adan at nakaugnay kay Kristo. Hindi pwedeng nakaugnay tayo kay Adan at nakaugnay kay Kristo. Dahil si Adan nahulog sa kasalanan at minana natin yung kasalanan niya. Kaya kung tayo nakaugnay kay Adan, paparusahan tayo ng Diyos. Pero inalis tayo sa kaugnayan natin dun sa Adan. Inilagay tayo ng Diyos dun sa kay Kristo. Next. Nung nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan niya ang nagdulot ng kamatayan. Kaya mula noon, ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. Minana natin yung kasalanan ni Adan. Yung sa Griego, yung kasalanan yun ay hamartia. Kapag na tayo hindi na-remedyohan yung kasalanan yun, sa impyerno tayo pupunta at katapos-tapusan sa lawa ng apoy. Pag hindi nabayaran yung kasalanan yun. Pag hindi naputol yung ugnayan natin kay Adan. Sa unang Adan. No? Ibig sabihin, Pastor, may ikalawang Adan? Yes. Dahil si Kristo ay naging tao, siya yung ikalawang Adan. Amen? May unang Adan, pero si Kristo ay naging tao, ikalawang Adan. Para gawa niya ng remedyo yung pagbagsak ng unang Adan. Di ba? Dahil tao nagkasala, kailangan si Kristo maging tao din. Next. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verses 45 to 47. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan, si Kristo, na si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Yung minana nating buhay dito sa mundo, galing kay Adan. Pero, ibig sabihin, yung buhay na galing kay Kristo ay buhay na wala hanggan. Kaya, pag tayo may kaugnayan kay Kristo, may buhay na wala hanggan tayo. Pero pag tayo may kaugnayan sa unang Adan, wala tayong buhay na wala hanggan. Amen. So pakinggan natin ang sabi ng Biblia. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabok. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Amen. Mula sa langit. Kaya nga si Kristo lang ang nagbibigay ng makalangit na buhay. Si Kristo lang ang makapagbibigay ng makalangit na buhay. Hindi si Biring Maria. Hindi mga santo. Hindi mga pastor. Hindi mga apostol. Hindi mga propeta. Si Kristo lang ang mula sa langit. Amen. Siya lang makapagbibigay ng buhay na wala hanggan. Amen po. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Next. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos.
Nung una, ganon ang pagtingin namin kay Kristo. Ngunit hindi na ngayon. Sunod, ang sino mang na kay Kristo, tandaan ninyo ha, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong, isigaw natin, isa ng bagong, wala na ang dating, anong ginawa sa kanya? Binago na siya. Amen. Purihin ang Panginoon. Kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, wala na ang dati nating pagkatao na makasalanan, alipin ng kasalanan. Lahat ay bago na. Maring yung panlabas natin hindi nababago. Kung panda ka pa rin. Kung sarat ka pa rin. Kung pangu ka pa rin. Pero yung espiritu mo nabago na. Hindi na tinitingnan ng Diyos na makasalanan. Dahil si Kristo na ang nasa atin. Alam niyo ba ang born again? Pag sinabing born again, si Kristo na nakatira sa'yo. Tandaan natin yun. At yung Kristong yun ang gumaganap sa buhay natin. Para tayo mamuhay na matuwid, para mamuhay tayo na mabanal, para tayo mamuhay na mabuti. Si Kristo ang gumagawa sa atin. Kaya nga hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan eh. Sa kautusan tayong gumagawa. Pero nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Sa tipan ng Diyos, sa biyaya. Si Kristo ang gumagawa sa buhay natin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen. So dapat maliwanag yun sa atin. Next. Dahil sa pagkikipag-isa na nyo kay Kristo, tinuli kayo. Anong ginawa sa atin? Alam niyo yung pagtutuli, walang mali siya. Ang pagtutuli, yung ari ng lalaki, tinatanggal yung balat, yung foreskin. No? Yung may kinalaman yun sa spiritual. Tinuli na kayo. Ang pagtutuling ito ay hindi physical, kundi spiritual. Amen. Ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuli mula kay Kristo. Si Kristo ang tumuli sa atin spiritually. Sa bautismo, yun na actual na nangyari sa atin, na sinisimbolo ng tubig, inaalis ni Kristo yung masamang hilig ng laman. Kaya nga bago nilalang na tayo eh. Wala na yung masamang hilig ng laman eh. Tinutuli tayo ni Kristo. Ang sabi nga ni Pablo sa Roma, ang pagtutuli ay hindi panlabas. Ang pagtutuli ay sa loob, sa puso. Tinutuli tayo ni Kristo, inaalis yung hilig natin sa laman. Yung makasalanang pita natin na minana natin kay Adan. Ang pagtutuling, ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman, ito ang pagtutuli na mula kay Kristo. Kaya nga kapag tayo binautismohan, simbolo yun na tinuli tayo spiritually. Inalis yung masamang hilig ng laman. Kaya nga hindi na tayo nananahan sa laman. Hindi na tayo nahalina ng laman. Hindi na tayo nagpapadala sa mga tukso. Dahil bago nilalang na tayo eh. Hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Next, inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismohan kayo. Nakita nyo? At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bubuhay sa Kanya. Noong una ay tinuring kayong mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos. Kasama ni Kristo, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan. At binura ang listahan ng mga kasalanan dapat nating panagutan. Pinawalang bisa niya ito, kasama niyang ipinako sa krus. Kaya ngayon mga kasalanan natin, hindi na ibibintang ng Diyos sa atin yun.
Kapag tayo nagtiwala kay Kristo, lahat ng kasalanan natin inilagay kay Kristo, ipinataw kay Kristo, inalis ni Kristo, dinala sa malayo. Hindi na ibibintang sa atin ng Diyos yung mga kasalanan natin. Dahil wala na yung kasalanan natin. Kaya nga, yun ang sinisimbolo ng bautismo sa tubig, mga kapatid. Ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman na ang pagtutuli ni Kristo sa ating puso. Maliwanag ba? Kaya hindi na tayo makalaman. Ulitin natin, hindi na tayo makalaman. Maka-Diyos na tayo. Amen. Sa maliwanag ba? Meron pa ba, EJ? Wala na. Last na to, no? Ngayon, sa mga kapatiran, ito, kinakausap ko yung mga kapatiran. Sa mga kapatiran na bautismo na kayo, pero hindi nyo naintindihan ang tunay na kahulugan ng bautismo. Dapat bang magpa-rebaptize kayo, magpa-bautismo uli? Hindi na kailangan. Ang kailangan lang, unawain ninyo ang tunay na kahulugan ng bautismo. Sapat na yun. Sabihin natin, unawain. Maintindihan. Sapat na yun. Hindi na kayo dapat magpa-bautismo uli. Sapat na maunawaan ninyo ang katotohanan ito. No. Ngayon, tinatawagan ko lahat ng mga babautismuhan. Nais ko kayong ipanalangin. Pumunta dito sa harapan. Ang naming Diyos na nasa langit, kayo na nagbibigay ng pangunawa, kayo na nagbibigay ng karunungan sa amin. Panginoon, tinataas po namin lahat ng babautismuhan sa araw na ito. Kumilos po kayo sa kanilang puso, kanilang isipan. Tunay na ipaunawa niyo po ang narinig nila upang maging makabuluhan, maging makatotohanan, at maging buhay ang bautismo na gagawin namin. Ipaalala mo po sa kanila, hindi itong bautismo itself ay hindi nakapagliligtas, kundi sila'y naligtas dahil nagtiwala sila kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan, siya'y inilibing at nabuhay maguli. Doon kami naligtas. Salamat po, Amang Diyos, sa dakilang kaligtasan na ito na aming tinanggap. Bagamat hindi kami karapat-dapat, dahil hindi namin nasunod ang iyong mga utos. Minana namin ang kasalanan ni Adan. Pero dahil kay Kristo, kami tinanggap mo, kami binihiyaan mo, kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Kami inampun mo sa inyong pamilya at ipinanganak sa inyong kaharian. Ginawa mo kaming banal, ginawa mo kaming matuwid dahil kay Kristo na aming pinagtiwalaan. Amang Diyos, tinitiwala ko po sa inyo ang mga kapatid na ito sa aming pagdako sa tubig, Panginoon, ng bautismo. Lord God, hayaan mong maging buhay sa kanila mga katotohanan na narinig nila at sumapuso, sumaisip nila ang katotohanan ito. Panginoon, salamat po dahil hindi na kami alipin ng kasalanan, kundi alipin na ng inyong katwiran. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa inyong habag, Panginoon. Salamat po. Panginoon, tinitiwala po namin ang mga kapatid namin ito. Salamat sa kanilang pagtugon sa aming paanyaya na tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. At tunay nga, Panginoon, na sila'y mag-undergo ng water baptism. Panginoon, salamat po. Tinitiwala po namin ang bawat kaluluwang ito sa pangalan mo, Panginoong Yesus. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, isang Diyos na naghahari magpakailan paman. Amen at amen.